Kabanata 161. Sinabi ni Ariel ng kalmado. Sige, tumango si Leon at inayos ang kanyang mga gamit bago sumama kay Ariel. Nang makita ng mga kasamahan sa opisina ng presidente na umalis ang dalawa, nagkatinginan sila sa gulat. Alam nila na si Leon ay presidential secretary. Karaniwan siyang nagtatrabaho sa opisina kasama sina Gracie at Lily. Pero ngayon, inilipat siya ni Ariel sa sariling opisina nito. Hindi ba't parang kakaiba na magkasama silang dalawa roon na mag-isa? Pero nang maalala nila ang tsismis sa kumpanya na magkasintahan sina Leon at Ariel, bigla silang nagkaunawaan. Wala silang sinabi, pero sa isip nila ay maswerte si Leon. Sa opisina naman ng director ng sales department, agad nalaman ni Michael na lumipat si Leon sa opisina ni Ariel. Sumama ang kanyang loob. Nakakainis. Sabi ni Ariel wala siyang kinalaman kay Leon. Pero ngayon lantaran pa silang magkasama sa iisang opisina. Para bang nag-e-enjoy pa sila sa relasyon nila. Akala ba nila tanga ako? Galit na galit si Michael. Kinuha niya ang baso sa mesa at ibinato sa sahig. Nabasag ang baso. Natalo siya sa pastahan tungkol sa kontrata kay Leon ilang araw na ang nakalipas. Kahit pinakawalan siya ni Leon, hindi pa rin siya tanggap nito. Mas lalo pa siyang nagalit at pakiramdam niya ay ninakaw ni Leon ang eksena niya. Dahil dito, lalo siyang nagkaroon ng dahilan para kamuhian si Leon at gusto niya itong paalisin. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaki na nasa edad 26 o 27 ang pumasok. Matangkad at napakagwapo. Ang lalaki ay si Ashwan Mercer. Siya ang Vice President ng Elegante Group. Pangalawa lamang ang kanyang kapangyarihan kay Iris sa kumpanya. Mas mababa pa si Ariel sa kanya sa hierarchy. Bukod dito, ang kanyang lolo ay isang veterano ng Young Group at isa sa mga shareholder nito na may malaking impluensya. 2 taon na ang nakalipas ng pamunuan ni Iris ang Elegante. Umalis si Ashwan sa Young Group at sumama kay Iris sa Elegante upang tumulong sa pag-unlad nito. Hindi may kakaila na ang mabilis na paglago ng kumpanya ay dahil sa sipag ni Iris, ngunit malaki rin ang ambag ni Ashwan. Masasabing si Ashwan ang pinakamalaking katuwang ni Iris. Siya rin ang itinuturing na pangalawang pinakamakapangyarihan sa kumpanya habang si Ariel ay pangatlo lamang. Silang dalawa ang pangunahing kanang kamay ni Iris. Mr. Daval, ano ang nangyari sa iyo? Nagulat si Ashwan sa kalat sa sahig. Mr. Mercer, bumalik ka na pala mula sa business trip. Nagulat si Michael at agad siyang bumati. Oo, kakabalik ko lang ngayong umaga. Mr. Daval, ano ang nangyari at bakit ka galit? Ikanwento ni Michael ng maikli ang nangyari. May bagong presidential secretary na si Leon. Hindi ko alam kung ano ang meron sa kanya pero nakuha niya ang atensyon ni Ariel. At doon natapos ang paliwanag niya. Sina Iris at Ariel ay kinikilalang dalawang pinakamagagandang babae sa kumpanya. Napakaganda nila at maraming tao ang humahabol sa kanila. Samantala, sina Ashwan at Michael ay kinikilalang dalawang pinakamahusay na kabataang lalaki sa kumpanya. Sila ay mga kilalang tao. Lalong kilala si Ashwan. Ang kanyang lolo ay isa sa mga shareholder ng Young Group, kaya galing siya sa mayamang pamilya. Ang kanilang mga ari-arian ay umaabot na sa 10-10 milyon. Napakagwapo at elegante rin niya. Mas sikat siya at mas gusto ng mga tao sa kumpanya kaysa kay Michael. Pareho silang hinahangaan ng maraming babaeng empleyado. Bukod dito, si Ashwan ay isa rin sa mga tahimik ngunit matiyagang manliligaw ni Iris. 2 taon na niya itong nililigawan. Sumama pa siya kay Iris papuntang Elegante nang walang kondisyon para lamang mapalapit dito. Dahil mag-best friend sina Iris at Ariel, mas lalong naging malapit din sina Ashwan at Michael. Pareho silang magagaling kaya naging magkaibigan sila. Madalas silang nagtutulungan at nagbibigay ng payo sa isa't isa, na umaasang makukuha nila ang mga babaeng gusto nila. Isang secretary lang. Akala ko malaking bagay na. Isa lang siyang simpleng secretary. Hindi pa siya itinuturing na middle-tier executive sa kumpanya. Para bang pagpapakamatay ang kalabanan siya sa gusto mo kay Ariel. Tumawa si Ashwan. Mr. Mercer, minamaliit mo si Leon. Hindi siya ganoon kasimple gaya ng iniisip mo. Hindi ka pa nakakapunta sa kumpanya kaya baka hindi mo alam.
Unang araw pa lang niya sa kumpanya, napaalis niya si Joseph sa opisina ng presidente. Pagkatapos noon, nakakuha siya ng malaking tagumpay dahil nakuha niya ang pakikipag-cooperate ng Wheat Group. Galit na ikinwento ni Michael ang lahat kay Ashwin. Ganun pala ang nangyari. Magaling siya. Saan ba siya galing? Nagulat si Ashwin. Hindi ko alam. Hindi ko pa siya nasisiyasat. Tumango si Michael. Ang kaalaman sa kalaban ang unang hakbang para manalo sa laban. Kung gusto mong talunin siya at makuha muli si Ariel, kailangan mo munang kilalanin siya. Tama ka, may kislap sa mata ni Michael. Mr. Mercer, mas malawak ang koneksyon mo kaysa sa akin. Pwede mo ba akong tulungan alamin ang tungkol kay Leon? Sige, walang problema. Ako na ang bahala. Masayang pumayag si Ashwin. Si Leon ay empleyado ng kumpanya kaya may mga record tungkol sa kanya sa human resources. Madali lang para sa kanya na alamin ito gamit ang kanyang koneksyon. Sa opisina naman ng assistant ng presidente, nagtatrabaho si Ariel sa kanyang mesa habang may isa pang mesa para kay Leon. Magkatabi ang kanilang mga mesa para mas madali silang makapagtrabaho. Kahit maluwag ang opisina, magkaiba pa rin ang lalaki at babae. Pareho silang single at magkasama sa isang silid kaya medyo kakaiba ang atmosfera. Nakaupo si Leon sa kanyang mesa. Hindi niya napigil ang sulyapan si Ariel at nakaramdam siya ng kilig sa kanyang dibdib. Napakaganda ni Ariel. Masaya si Leon na may ganitong kagandang babae na katabi niya sa trabaho. Napaka-sexy rin ang hubog ng katawan ni Ariel. Habang nakaupo siya sa mesa, perpekto ang kurbo ng kanyang katawan at napakakaakit-akit tingnan ng kanyang kurbo. Mas lalo pa itong nakakaaliw dahil habang gumagalaw si Ariel, minsan ay nagkakaroon ng bahagyang bukas ang kanyang damit na tila sumasabay sa kanyang galaw. Hindi maiwasan ni Leon na mapatingin. Leon, tapos ka na ba sa kakatingin mo sa akin? Bakit ka ba panay tingin? Napamulagat si Ariel at namula sa hiya habang tinitigan si Leon. Hindi ako, hindi kita tinitingnan. May itatanong lang sana ako. Naging awkward si Leon dahil nahuli siya sa kanyang palihim na pagsulyap. Itanong mo na kung may tanong ka, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Hindi na masyadong napigilan ni Ariel ang sarili. Sige na nga, may tanong lang sana ako pero huwag ka sanang magagalit. Nangako si Ariel na hindi siya magagalit. Ano ba ang gusto mong itanong, sabihin mo na. Tanong lang sana kung iniinom mo ba ng tama ang gamot na nireseta ko sa iyo noong nasa kotse tayo. Dahan-daw ang tanong ni Leon. Masyado akong diretso noon kaya nagalit ka at pinalabas mo ako sa kotse. Naalala pa niya ang lahat kaya naging mas maingat siya ngayon. Ano bang race eta? Naguguluhan si Ariel. Yung gamot para sa cramps mo. Ano? Paano mo nalaman yan? Namula si Ariel at biglang nainis. Sino ka ba para banggitin mo pa yan? Galit na galit siyang humakbang papunta kay Leon. Natarante si Leon pero handa siya kaya mabilis siyang umiwas sa takong ng sapatos ni Ariel. Ariel, ano ba ang ginagawa mo? Nangako ka na hindi ka magagalit. Ang salita ng tao ay mahalaga. Paano ka babawi sa pangako mo? Reklamo ni Leon. Babae ako, hindi lalaki. Kung gusto kong magalit pwede. Tinitigan siya ni Ariel ng masama. Hindi na nakasagot si Leon. Seryoso na ako, tigilan mo na ang kalokohan. Huminto si Leon at naging seryoso. Napansin ko kasi sa itsura mo hindi pa tuluyang tapos ang period mo. Hindi maganda iyon. Paano mo nalaman na hindi pa tapos ang period ko? Nagulat si Ariel. Umatras si Ariel at tiningnan si Leon ng gulat. Ang regla ng babae ay karaniwang tumatagal lang ng 6 hanggang 7 araw kada buwan, pero sa kanya ay umaabot na ng 10 araw. Patuloy pa rin ito at walang senyales na humihinto. Hindi yun normal. Pero hindi lang iyon ang mahalaga. Ang mas mahalaga ay pribadong bagay iyon. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Leon ang ganitong detalye. Nakakapagtaka, hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon? Alam ko ang ilang medisina. Nakikita ko lang sa itsura mo. Sagot ni Leon ng simple. Talaga ba iyan o sinasabi mo lang iyan? Nag-aalinlangan si Ariel. Sa unang pagkakataon, inakala niyang nanunukso lang si Leon. Pero ngayon, parang totoong may napapansin si Leon sa kondisyon ng kanyang katawan. Medyo naguluhan siya. Totoo bang may alam si Leon sa medisina? Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo?
Yung gamot na nireseta ko sa iyo noon ay epektibo. Kapag iniinom mo ng tama sa loob ng 1 linggo, siguradong gagaling ka. Sabi ni Leon ng seryoso. Pero, nag-aalinlangan pa rin si Ariel. Ang problema niya ay ilang taon na. Nakapagpatingin na siya sa ilang gynecologist. Sinabi ng mga doktor na kailangan lang niyang alagaan ang sarili at kumain ng tama, at unti-unti itong gagaling. At totoo naman, unti-unting bumuti ang kondisyon niya sa mga nakaraang taon. Sa madaling sabi, sinabi ng mga doktor na problema lang ito sa katawan niya at hindi kailangan ng agresibong gamot. Ngunit iba ang sinasabi ni Leon at pinipilit siyang uminom agad ng gamot. Sa isip niya, mas mapagkakatiwalaan pa rin ang mga espesyalista kaysa kay Leon. Ariel, maniwala ka sa akin, mas seryoso ang kondisyon mo kaysa sa inaakala mo. Kailangan mo itong gamutin agad. Seryosong sabi ni Leon. Bakit ako maniniwala sa iyo? Baka narinig mo lang ito kay Iris o hula mo lang lahat. Hindi ako papatol dyan. Sagot ni Ariel, pero habang nagsasalita siya, biglang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan. Kinagat niya ang labi at pilit tiniis, pero lalo lang lumakas ang sakit. Leon, nasa sofa ko yung bag ko, pakikuha nga. Sabi niya ng nanginginig boses. Kinuha ni Leon ang bag at agad niyang napansin ang maputlang mukha ni Ariel. Puno ng pawis ang kanyang noo. Nagulat si Leon. Ariel, ano nangyayari sa iyo? Wala ito. Mabigat lang ang period ko, kailangan kong pumunta sa CR para magpalit. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 165. Sabi ni Ariel nang may paghihirap bago siya kumuha ng pad mula sa kanyang bag at tatayo na sana para umalis. Ngunit muling dumating ang matinding sakit at natigilan siya sa kamuntik ng matambak. Buti na lang mabilis kumilos si Leon. Hinawakan niya ang baywang ni Ariel at inilaw ito papunta sa kanyang bisig. Bumabalik na naman ba ang sakit mo? Nagmamadaling tanong ni Leon. Ayos lang ako, titiisin ko lang. Bitaw ni Ariel habang pilit na lumalaban. Bitawan mo ako. Namula si Ariel habang naramdaman ang presensya ni Leon at ang amoy ng lalaki. Pilit siyang kumawala pero hindi niya maalis ang pagkakahawak nito. Kalokohan, paano mo matitiis yan, kailangan mo ng gamutan. Sabi ni Leon habang seryoso ang mukha at buhat siya papunta sa sofa. Leon, ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Namumula at kabado si Ariel. Hindi niya alam kung bakit pero kahit kinakabahan siya ay hindi niya ganap na tinatanggihan si Leon. Parang bigla niyang naramdaman na napakalalaki at protektado ng dating ni Leon. Inilapag ni Leon si Ariel sa sofa at agad na nagsimula siyang kumilos. Leon, ano ang ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Ariel habang muling sumakit ang kanyang tiyan. Alam ko kung paano i-treat ang pressure points, tutulungan kita. Sabi ni Leon habang mabilis na pinipisil ang ilang pressure points sa tiyan ni Ariel. May epekto ba talaga iyan? Nagdududang tanong ni Ariel. Pero bago pa siya matapos, nakaramdam siya ng mainit na sensasyon sa kanyang tiyan. Unti-unting nawala ang sakit at bigla siyang gumaan ang pakiramdam. Nawala ang sakit at ang gaan ng pakiramdam ko, gumana ang ginawa mo. Masayang sabi ni Ariel. Siyempre alam ko, sabi ko sa iyo marunong ako sa medisina, ikaw lang ang ayaw maniwala. Sabi ni Leon. Ako, napatahimik si Ariel. Kanina akala niya nanunukso lang si Leon. Hindi niya inasahan na totoo pala ito. Pasensya na mali ako, humihingi ako ng tawad. Sabi ni Ariel habang namumula. Ayos lang, tapos na yun, ang mahalaga sumunod ka na lang sa race 8 ko para tuluyan kang gumaling. Sabi ni Leon. Sige, susundin ko. Tumango si Ariel. Matapos ang lahat, biglang nakatanggap si Leon ng tawag mula sa unknown number. Si Elder Shear ito. Sa flea market, naibenta ni Leon ang 2 Imperial Green kay Elder Shear at pumayag ito na gawin itong necklace para sa kanya. Ang kwintas ay handa na, at tumawag si Elder Shear upang hingin ang address ni Leon upang maipadala na ito. Nakita ni Leon na oras na rin para umalis siya sa trabaho, kaya ayaw na niyang abalahin pa si Elder Shear. Nakipagkita na lang siya rito at nagpasya na siya na mismo ang kukuha ng kwintas pagkatapos ng trabaho. Makakapagpasalamat na rin siya kay Elder Shear.
Ang pamilya Shear ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Springfield City, at sila ang may pinakamababang profile sa 4. Ang kanilang mansyon ay nasa paanan ng isang luntiang burol. Napakaganda ng tanawin. Para itong paraiso, isang perpektong lugar para magtago at magpahinga. Sa looban, si Elder Shear ay nasa gitna ng hardin at naglalaro ng chess. Ang lalaking kaharap niya ay isang binatang nasa 30 taong gulang. May matatalas itong mata at mukhang napaka-dignified. Siya si Harvey Shear, apo ni Elder Shear at ang pinaka-talented sa kanilang henerasyon. Siya ang susunod na magmamana ng pamilya. May isang batang babae na maganda ang nagtutulak ng wheelchair ng isang matandang babae sa tabi nina Elder Shear at Harvey. Nakangiti silang dalawa habang pinapanood ang laban sa chess. Ang matandang babae ay si Phoebe, asawa ni Elder Shear. May ilang kulubot sa kanyang mukha at mukhang napakabait. Nakakapagbigay siya ng napakagaan na pakiramdam. Ang magandang babaeng nasa likod niya ay si Cynthia, kapatid ni Harvey. Si Cynthia ay nasa 23 taong gulang, at kumikislap ang kanyang mga mata. Napakaganda niya at parang porselana ang kanyang balat. Katulad siya ni Iris, kinikilala bilang isa sa 4 na pinakamagagandang babae sa Springfield City. Si Iris ang nasa unang pwesto, habang siya ang pangalawa. Sa itsura, hindi siya nagpapahuli kay Iris. Pareho silang may kanya-kanyang ganda. Grandfather, natalo na naman ako. Mas magaling ka pa rin sa akin, malungkot na sabi ni Harvey habang inaamin ang pagkatalo. Ang chess ay parang buhay. Harvey, masyado ka pang bata. Masyado kang nagmamadali. Kailangan mo pang hasain ang sarili mo sa hinaharap para mas lumayo ang marating mo. Nakangiting sabi ni Elder Shear. Opo, tatandaan ko ang inyong turo, kusang loob na sagot ni Harvey. Tumango si Elder Shear ng may kasiyahan. Sa totoo lang, alam na niyang isa si Harvey sa pinakamahuhusay sa kanyang henerasyon. Ngunit mataas ang inaasahan niya rito. Gusto niyang patuloy itong umunlad para makamit nito ang mas malalaking bagay sa hinaharap. Cynthia, nakuha mo ba ang kwintas na pinakuha ko? Tanong ni Elder Shear kay Cynthia. Oo, nakuha ko na, tumango si Cynthia habang inilabas ang 2 magagandang kahon at inilagay sa mesa. Pagkatapos, binuksan niya ang mga kahon. 2 kwintas ang nasa loob. Parehong gawa ang mga ito sa kulay esmeraldang bato. Makulay ito at kumikinang ng napakaganda. Magkapareho ang itsura nila sa labas. Ang kaibahan lang ay ang isa ay may pulang palamuti, habang ang isa naman ay asol. Ang pula ay mukhang mainit at elegante, habang ang asol ay mukhang malamig at marangal. Parehong napakaganda ng 2 kwintas. Ang ganda, talagang gawa ito ni Master Summers, humanga si Harvey. Ang tinutukoy nilang si Master Summers ay isang sikat na alahero sa Springfield City, si Magnus Summers. Matapos makuha ni Elder Shear ang 2 Imperial Greens mula kay Leon, agad niya itong ibinigay kay Master Summers. Matapos gawing pares ng Pulse Heiress ang Imperial Greens, kinuha niya ang gitnang bahagi ng 2 Pulse Heiress at ginawa itong 2 kwintas. Gayunpaman, komplikado ang disenyo ng kwintas, kaya mas tumagal ito ng kaunti. Sa wakas, natapos ni Master Summers ang kanyang obra maestra. Grandfather, si Master Summers ang pinakasikat na alahero sa Springfield City. Narinig ko na halos 10 taon na siyang retirado. Kung wala kayong naging ugnayan sa kanya noon, hindi siya lalabas mula sa pagre-retiro para dito, nakangiting sabi ni Harvey. Tama iyon. Para lang mapapayag ko siyang tumulong sa akin, halos nakiusap ako bago siya pumayag, natatawang sabi ni Elder Shear. Grandfather, magaganda ang 2 kwintas na ito. Pero ang gitna ng Imperial Greens ang pinakamakulay na bahagi. Siguradong hindi ito mura. Isa pa, ito ang obra maestra na ginawa ni Master Summers matapos ang 10 taon na hindi paggawa. Napakalaki ng kahulugan nito. Ibibigay niyo lang ba ito ng basta-basta? Nakasimangot na sabi ni Cynthia at mukhang hindi sang-ayon. Ang Imperial Green ay napakabihira at mahalaga. Sa merkado, ang 2 kwintas na gawa rito ay aabot ng hindi bababa sa 1.2 milyon. Bukod pa rito, ito ang nag-iisang piraso na ginawa ni Master Summers matapos siyang magretiro. Wala nang katulad nito na lalabas muli sa Springfield City. Hindi ito bagay na madaling lagyan ng presyo.
Siyempre, dahil ipinangako ko na kay Leon na bibigyan ko siya ng isa kapag natapos na itong ukitin, tutuparin ko iyon. Tumango si Elder Shear at sinabi iyon. Grandfather, alam kong gusto niyo talagang pasalamatan siya sa pagbenta sa inyo ng Imperial Jade, pero ang kasunduan ay kasunduan. Nang magkapalitan na ng pera at produkto, wala na kayong utang sa isa't isa. Hindi niyo kailangang magbigay ng ganito kamahal na bagay, giit ni Cynthia. Ano, interesado ka ba sa mga kwintas na ito? Gusto mo ba sila? Agad na nahulaan ni Elder Shear ang iniisip ng kanyang apo. Siyempre, kahit sinong babae ay magugustuhan ng ganitong kagandang kwintas. Gusto ko rin, pabirong sagot ni Cynthia. Kung gusto mo, pumili ka ng isa para isuot. Ilang araw na lang ay kaarawan mo na. Isipin mo na lang na regalo ko iyon sa iyo, nakangiting sabi ni Elder Shear. Lahat ng apo ni Elder Shear ay lalaki maliban kay Cynthia, kaya mahal na mahal niya ang kanyang nag-iisang apo na babae. Mas mahal pa niya ito kaysa kay Harvey. Paano ako pipili ng isa? Gusto ko silang dalawa. Gusto ko pareho. Grandfather, bakit hindi niyo na lang ibigay sa akin pareho? Malambing na sabi ni Cynthia habang yakap ang braso ng kanyang lolo. Halos magkapareho naman ang dalawang kwintas na ito, hindi ba sapat ang isa? Bakit gusto mo pa ang dalawa? Nagtatakang tanong ni Elder Shear. Hindi, magkaiba ang Twin Stars of the Sea. Umiling si Cynthia. Twin Stars of the Sea, nalito si Elder Shear. Grandfather, hindi niyo alam ito, pero ang mga kwintas na ito ay tinatawag na Stars of the Sea. Pangalan ito na ibinigay ni Master Summers. Ang pula ay tinatawag na Red Star of the Sea. Ang asul naman ay tinatawag na Blue Star of the Sea, paliwanag ni Cynthia. Ganoon pala iyon. Napaka-elegante at may kahulugang pangalan, natawang sabi ni Elder Shear. Tama, ang Twin Stars of the Sea. Magkakambal sila. Malupit kung paghihiwalayin sila. Bakit hindi nyo nalang ibigay sa akin ang mga bituin na ito? Malambing na sabi ni Cynthia. Hindi maaari. Ipinangako ko na ito kay Leon. Paano ko babawiin ang salita ko? Ako ang pinuno ng pamilya Shear. Kapag hindi ko tinupad ang sinabi ko, magiging katawa-tawa ako. Seryoso at matatag ang ekspresyon ni Elder Shear. Mahal niya ang kanyang apo. Hinding-hindi niya ito bibiguin kung iba lang ang usapan, pero ang nakataya ay ang reputasyon ng kanilang pamilya. Hindi niya ito maaaring gawing biro. Pero, may sasabihin pa sana si Cynthia, ngunit pinutol siya ni Elder Shear. Wala nang pero, kung gusto mo, pumili ka ng isa. Kung ayaw mo, ibibigay ko na lang pareho kay Leon para hindi na paghiwalayin ang kambal. Sige, gusto ko ng isa. Pipili na lang ako. Mas mabuti na iyon kaysa wala. Napilitan si Cynthia na tanggapin ito at pinili ang Red Star of the Sea, mahigpit niya itong hinawakan. Hindi nagtagal, dumating si Leon sa tahanan ng mga Shear. Inihatid siya ng isang gwardya sa hardin kung saan niya nakilala ang grupo. Elder Shear, matagal-tagal na rin. Ngumiti si Leon habang binabati si Benedict. Leon, nandito ka na. Ipapakilala kita. Ito ang asawa ko. At ito naman ang apo kong lalaki na si Harvey at apo kong babae na si Cynthia. Magiliw ang ngiti ni Benedict habang ipinapakilala sila. Hello, magalang na bati ni Leon. Medyo nagulat siya sa ganda ni Cynthia. Ito ang unang beses na may nakita siyang kayang makipagsabayan kay Iris sa ganoong aspeto. Maupo ka, mabait na sabi ni Phoebe. Magiliw din si Harvey. Si Cynthia lamang ang nakasimangot habang nakatingin kay Leon ng hindi masaya. Palihim niyang sinisisi si Leon sa pagkuha ng Blue Star of the Sea. Kinamot ni Leon ang kanyang ilong. Nararamdaman niyang hindi siya gaanong gusto ni Cynthia, pero hindi niya alam kung bakit. Hindi niya na lang ito pinansin. Leon, natapos ko na ang ipinangako ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang kwintas na ito. Masaya ka ba rito? Ngumiti si Elder Shear habang ibinibigay kay Leon ang Blue Star of the Sea. Elder Shear, salamat. Napakaganda ng kwintas na ito. Masayang masaya ako rito. Masaya ang mukha ni Leon habang tinitingnan ang kwintas sa kanyang kamay. Mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan niya. Parehong perpekto ang kulay at ang pagkakagawa. Wala kang makikitang kahit anong kapintasan. Mukha itong malamig at marangal. Bagay na bagay ito kay Iris. Para silang perpektong magkapareha. Siyempre,
Maraming pagsisikap ang ginawa ng lolo ko para mapapayag si Master Summers na gawin ito. Maswerte ka. May halong inis ang tono ni Cynthia habang sinasabi iyon. Kahit hindi kilala ni Leon kung sino si Master Summers, nahulaan niyang isa itong napakahusay na alahero. Kung hindi nito magagawa ang ganitong perpektong obra maestra. Cynthia, huwag kang bastos. Hindi natuwa si Benedict sa kanyang apo. Hindi masaya si Cynthia, pero hindi siya naglakas loob na sumuwi sa kanyang lolo. Elder Shear, salamat dito. Kung kailangan nyo ang tulong ko sa hinaharap, sabihin nyo lang at gagawin ko. Walang anuman, maliit na bagay lang ito. Ngumiti lamang si Benedict. Ang pamilya Shear ay kabilang sa 4 na pinakamalalakas na pamilya sa Springfield. Napakalaki ng kanilang kapangyarihan. Paano naman siya magkakaroon ng problema na mangangailangan ng tulong ni Leon? Kung sakaling magkaroon man siya ng problemang hindi kayang lutisin ng pamilya Shear, wala ring paraan na matutulungan siya ni Leon. Leon, malapit na ang hapunan. Bakit hindi ka nalang manatili at sumabay sa amin? Nakangiting sabi ni Phoebe, hindi na, ayokong makaabala. Magalang na tumanggi si Leon at naghanda ng umalis, ngunit bigla niyang napansin ang mukha ni Phoebe. Bahagya niyang nakita ang maitim na enerhiya sa noo nito. Ang maitim na enerhiya ay mahina lamang. Kung hindi siya bihasa sa medisina, hindi niya ito mapapansin. Leon, ano iyon? Nagtaka si Benedict at ang kanyang pamilya nang huminto si Leon. Elder Shear, patawarin niyo po ako kung direkta akong magsalita. May maitim na aura sa noo ni Madam Shear. Isa itong masamang palatandaan. Maaaring hindi na siya magtatagal. Sabi ni Leon matapos ang ilang pag-aalinlangan. Ano? Maayos ang kalusugan ng lola ko. Paano mo nasabing hindi na siya magtatagal? Anong klaseng kalokohan iyan? Galit na galit si Cynthia habang tinatitigan si Leon. Leon, ibinigay ko sa iyo ang kwintas dahil sa kabutihan ng loob ko. Ayos lang kung hindi ka magpasalamat, pero ang sumpain mo pa ang asawa ko. Sobra ka na. Galit na galit din si Benedict at dumilim ang kanyang mukha. Mahigit 50 taon nang magkasama ang mag-asawa. Malalim ang kanilang pagmamahalan. Kitang-kita kung gaano siya nagalit sa pagiging bastos ni Leon sa kanyang asawa. Pinipigilan na lamang niya ang sarili niyang sumabog sa galit. Elder Shear, huwag po kayong magkamali ng intindi. May kaunti po akong kaalaman sa medisina. Kanina, sa itsura pa lang ni Madam Shear, masasabi ko na maaaring nagkaroon siya ng pinsala sa mga ugat dulot ng impeksyon sa utak na nagdulot ng pagkaparalisa ng kanyang mga binti. Malala na po ito, malalim na ang ugat ng sakit. Kung hindi ito magagamot, magiging mapanganib ang magiging resulta. Mabilis na paliwanag ni Leon. Kalokohan, maayos ang kalagayan ng asawa ko. Nagkaroon lang siya ng kaunting pananakit ng kasukasuan nitong mga nakaraang araw kaya siya nagpapahinga sa wheelchair. Sino ang nagsabi sa iyo na paralisado siya? Galit na galit si Benedict. Hindi siya naniwala kay Leon mula pa lang sa simula, at sinabi pa ni Leon na paralisado ang kanyang asawa. Walang paraan na paniniwalaan niya iyon. Hindi po iyon. Simula pa lamang ang pananakit ng kasukasuan. Lalala pa ang mga sintomas sa lalong madaling panahon. Kailangan niyo pong magtiwala sa akin. Ang ganitong pinsala sa ugat ay napakahirap gamutin. Kailangan itong maagapan ng maaga. Hindi siya isang espesyalistang doktor. Karaniwan ay hindi siya nag-aalok na gamutin ang sinuman kung wala siyang 70% kasiguraduhan. Ngunit may utang na loob siya kay Benedict. Kung papayag lamang ito, gagamutin niya si Phoebe kahit 60 hanggang 70% lamang ang kanyang kumpiyansa. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Tumahimik ka. Galit na utos ni Benedict sa gwardyang naghatid kay Leon kanina. Nathan, ihatid mo siya palabas. Ginoong Wolf, pakiusap. Malamig na sabi ni Nathan. Ganun ba? Sige, dahil hindi kayo nagtitiwala sa kakayahan ko, ayos lang. Ngunit kailangan ko kayong bigyan ng babala. Hindi maganda ang kalagayan ni Madam Shear. Hindi ninyo ito maaaring ipagpaliban. Dapat ninyong imbitahan ang Holy Doctor na si Graham para tingnan siya. Napakahusay niya, baka mas magamot niya siya kaysa sa akin. Kabanata 170, malungkot si Leon, ngunit dahil may utang na loob siya kay Benedict, inirekomenda pa rin niya si Graham sa kanila.
Pagkatapos noon, nagpaalam na siya at dinala ang kwintas. Walang modo ang batang iyon. Nakakagalit. Habang pinapanood si Leon na umalis, malakas na hinampas ni Benedict ang mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Tuluyan nang nawala ang magandang impresyon niya kay Leon. Benedict, huwag ka nang magalit. Baka gusto lang niyang tumulong. Maaaring wala siyang masamang intensyon. Ngumingiting pag-alaw ni Phoebe, paanong tumulong? Halata namang may masama siyang balak. Sa tingin ko, akala niya paralisado si Lola nang makita niya ito sa wheelchair. Kaya sinadya niyang palakihin ang isyu para makalapit sa pamilya natin. Hindi niya alam na pananakit lang ng kasukasuan iyon, kaya nabigo siyang linlangin tayo. Nakangising sabi ni Cynthia, oo, posible iyon. Tumango si Harvey at sumang-ayon sa kapatid. Tutal, isa sila sa 4 na malalaking pamilya sa Springfield City. Mayaman at makapangyarihan sila, normal lang na gustong makalapit ng isang karaniwang tao tulad ni Leon sa kanila. Hayaan na natin siya. Harvey, inimbitahan ko na si Graham na tingnan ang lola mo ngayon. Malapit na siyang dumating. Salubungin mo siya sa pintuan. Sabi ni Benedict. Mula nang magsimulang sumakit ang kasukasuan ng kanyang asawa, agad niyang ipinatawag si Graham. Matapos ang gamutan ni Graham, mukhang mas bumuti ang kalagayan ng kanyang asawa nitong mga nakaraang araw. Ito na ang ikalawang follow-up. Elder Shear, hindi na kailangang mag-abala. Nandito na ako. Narinig ang magaan na tawa habang lumapit si Graham kasama ang kanyang assistant at isang gwardya sa likod nila. Napakalaki ng mansyon. May 3 pintuan ito. Dumaan si Graham at ang kanyang assistant sa silangang pintuan, kaya hindi nila nakasalubong si Leon. Graham, nandito ka na. Salamat sa pagtulong sa asawa ko. Ngumingiting bati ni Benedict habang tumayo upang salubungin si Graham. Elder Shear, huwag niyo nang banggitin iyon. Tungkulin ko bilang doktor. Lumapit si Graham. Matapos ang ilang pagbati, naupo silang dalawa. Graham, may itatanong ako. May posibilidad ba na maparalisa ang mga binti ko? Naalala ang sinabi ni Leon, hindi napigilan ni Phoebe na magtanong ng may pag-aalala. Haha, Madam Shear, masyado kayong nag-aalala. Sa totoo lang, noong una ay nag-alala ako na baka may pamamaga sa utak na nakaapekto sa inyong mga ugat. Ngunit mukhang maayos naman ang inyong paggaling. Mukhang arthritis lamang ito, walang panganib na ganoon. Huwag kayong mag-alala. Pagpapakalma ni Graham, mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Phoebe at nawala ang kanyang pag-aalala. Ganun pala iyon. Paulit-ulit niyang sinasabi na may impeksyon sa utak si Lola at mapaparalisa. Sa tingin ko siya ang may impeksyon. Inis na sabi ni Cynthia. Nang maalala niya na nakuha ni Leon ang Blue Star of the Sea, lalo siyang nainis. Impeksyon sa utak. Ano, nag-imbita ba kayo ng ibang doktor para gamutin siya? Kumunat ang noo ni Graham at hindi natuwa. Siya ang gumagamot kay Phoebe sa panahong iyon. Kung kumuha pa ang pamilya Shear ng ibang doktor, ibig sabihin ay hindi sila nagtitiwala at hindi nila iginagalang ang kanyang kakayahan.